Si Pete Ilagan, ang President po ng National Association of Electricity Consumers for Reforms. Hi Sir Pete, good morning. Good morning, Alvin. Good morning, Doris. At sa lahat ng inyong mga tagapakinig at mga nanonood. Magandang umaga sa ating lahat. Opo, pakibalitaan mo nga po kami dahil daw sa effort ng NASICOR, kaya napa-oo itong COA na magsagawa ng audit sa Meralco. Anong audit bang, anong klaseng audit bang pinag-usapan natin, Sir Pete? Yung inihingi natin ay katulad ng ginawa nila noong 2008, isang comprehensive regulatory audit. Tinitignan nila yung mga paggamit ng Meralco sa kwartang inaprubahan ng Energy Regulatory Commission kung ito ay mayroong kinalaman sa kanilang pagsiservisyo. Kung maalala natin, hindi pinayagan ng COA yung mga investments ng Meralco katulad sa Meralco Theater, katulad sa kanilang wellness center, katulad sa kanilang firing range. Marami silang mga hindi dinisalaw. At saka mga gastusin na walang mga kinalaman katulad ng mga donasyon, hindi naman pwede yan. Mga gastusin na walang kinalaman sa pagbibigay ng kuryente sa mga consumers, yan ang ating inihingi. Kaya lang yung sagot nila ngayon ay ang magagawa lamang nila itong tinatawag na cyclical rate audit o kung ibig sabihin kung nagtataas yung rate taon-taon. Kaya binalikan natin ang COA at hiniling natin na i-audit talaga yung mga taong hindi pa na-audit katulad ng year 2005, 2006, 2008 hanggang 2024. Kung maalala natin na Alvin, Doris, nag-refund ang Meralco simula ng 2012 hanggang 2024 at umabot kaya ng 48 billion at nadadagdagan pa nito ng kanilang huling mungkahi na inaprubahan ng ERC na 19.9 billion. Kaya yan ang dahilan. Itong refund na ito, hindi ito masusi na pag-audit. Ito ay ayon lamang sa papel na sinubmit. Walang ginawang pag-audit ang ERC kaya tayo ay dumulog. Dahil sa kapabayaan ng ERC, tayo ay napupwersa ngayon dumulog sa Commission on Audit na gawin yung ginawa nilang pag-audit katulad noong 2008 sa Meralco na nagdulot ng findings na over-recoveries of almost 7 billion a year. Kaya 2 taon yun, umabot yun ng 14 na bilyon. Yun ang ating hinihingi ngayon sa kadahilan ng nakikita nating isang tunay at malakas na ebidensya itong refund sapagkat ibig sabihin pag nagre-refund mataas ang presyo ng Meralco na pinagkaloob ng ERC kaya sila ay nagre-refund. Sir Pete, sorry, makasingit ako. Sure na ba yun na i-audit o ang sinasabi pa lang ng COA ay hindi, willing kami. Willing kami sa cyclical. Hindi namin pwedeng gawin yung annual dahil kulang kami sa tao. O sure na talagang magsasagawa ng audit yung COA sa Meralco? Yan ang kanilang pagkakapaliwanag sa atin na magagawa nila yan sa second semester of next year. Dahil nga limited daw ang kanilang manpower ngayon at meron na silang mga existing commitments. Yan ang dahilan kung bakit ini-schedule nila by second semester of 2026 ang pag-audit ng Meralco. So bakit, siguro ang tanong ng mga bakit kailangan ba i-audit ng Meralco? Ibig ba sabihin nun yung mga pinag-charge sa atin bilang consumer ay sobra-sobra? May mga dapat tanggalin sa... Kasi tayo naman, mga consumer, bayad lang naman tayo ng si Bigor niya nga, hindi niya maintindihan yung bill niya. Bayad lang siya ng bayad. Kaya lang, ang nakakaintindi dyan si Pete. Kasi sila talagang tumututok sa mga ganyang issue. Tama. Ang sinasabi mo ba, Pete, kailangan talagang i-audit dahil may sobrang sinisingil sa ating mga consumer? Tama ka dyan. Tama kayo dyan, Alvin, Doris. Unang-una, kinakampihan tayo ng Korte Suprema sa kanilang desisyon na baguhin yung valuation ng kanilang mga assets o ari-arian. At ikalawa, gumawa rin ng panibagong criteria or standard sa pag-recognize sa mga expenses na mayroong kinalaman sa pagsiservisyo, pagbibigay ng kuryente. Kaya napakahalaga talaga na i-audit in light of the Supreme Court decision and in light of the refunds that Meralco has been doing from 2011 up to 2024 na from 48 million plus almost 20 ay magiging 68 billion na refund yan.
Kaya lang nakikita natin na ang pinagbasihan ng mungkahi na refund ng Meralco ay sa papel lamang yan. Yung kanilang inapprove ng ERC na annual revenue against sa actual nilang natanggap. So walang kinalaman ito doon sa valuation ng assets, walang kinalaman sa mga expenses na hindi dapat payagan dahil sa walang kinalaman sa pagsiservisyo, pagbibigay ng kuryente. Yan ang kailangan ma-audit ngayon sapagkat naniniwala tayo na gaya ng sabi natin noong 2020, nung una silang magmungkahi ng pag-refund ng 13.8 billion, yan ay tip of the iceberg lamang. Kaya nga, winelcome natin yung findings ni former commissioner noon nang sinabi niya na napakaliit niyan. Ang dapat na isoli ng Meralco ay halos aabot ng 200 bilyon. Kung ang total na isosoli lamang ay 68 billion, talagang malayo yan sa sinasabi ni former commissioner noon na isang espesyalistang certified public accountant at naging commissioner ng ERC. Ayon sa kanyang pagkukwenta ay aabot ito sa almost 200 billion na dapat isole ng Meralco dahil sobrang paniningil ito.